Bagamat naka-executive session kahapon, nagbigay ng go signal si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure na isa publiko ang kanyang testimonya. Kaugnay niya, tinawag naman ng presidential son na isang desperadong hakbang ang mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico laban sa kanya. Si Harley Valbuena sa sentro ng balita. Humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon sa presidential son, voluntaryo siyang nagtungo sa ICI para tumulong sa investigasyon sa maanomalyang flood control projects. At dito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. Sa pagsalang sa hearing, humiling ng executive session ang kanyang legal team dahil sa sensitibong impormasyon na maaari niyang ibahagi. Kaya naman kaagad pinutol ang pag-livestream ng pagdinig. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pero ibinigay ni Congressman Marcos ang kanyang consent sa ICI para sa pagsasapubliko sa inaharap ng kanyang testimonya. Sa ambush interview pagkatapos ng hearing, kinumpirma ni Representative Marcos na natalakay sa pagdinig ang mga alegasyon sa kanya ni resigned Congressman Zaldico. It's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Iginit din ni Congressman Marcos na imposible ang sinasabing inutusan ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang liderato ng Kamara para magpasok ng insertion sa national budget dahil magkabukod umano ang trabaho ng executive at legislative branch ng gobyerno. Mariin din itong itinanggi ang alegasyon ni Ko na siya ang nasa likod ng 50 billion peso budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga projects dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't pa ako maglalagay ng projects doon? Sa ngayon ay wala pang abiso ang ICI kung kailan ilalabas ang impormasyong ibinahagi ni Congressman Marcos at wala pa rin kumpirmasyon kung muling iimbitahan sa pagdinig ang presidential son. Hardy Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.